binabawi daw po ng kasalukuyang administrasyon ang budget dito po sa Davao City. Bakit po ginawa ni Marcos Jr. ito pong pagkakansela? Ipapakita ko lang po sa inyo ang ginagawa po ni Carlo Nograles. Ito po yung kanyang plano, mga idol. Gamito na lang nato ang kwarta sa siyudad sa Davao aron mo palita og mga city bus. Ay, naku naman, ang galing talaga ni Carlo Nograles. Bravo! Ibubuking lang po natin tong kanyang idea, mga idol, kung saan niya kinuha. Sino ba nagpasimula nitong idea na ito? O baka hindi nyo alam. Davao Bus Project was a bus system initiative conceptualized by former President Rodrigo Duterte. Tapos kinansila ni Marcos Jr. ang budget para dito. Dahil nga, tumatakbo po ang kanilang pambato bilang mayor ng Davao City na si Carlo Nograles. From this, mga lodi, na fiberglass na napakamahal niyan, pinalitan po dahil nga po utak politika ang mga Nograles, PBA Party List Nograles na ordinaryong board na lang po ang pinalit. Ang galing ng utak ng nakaisip nito, sinong barangay captain ninyo dyan at pinahintulutan ang gantong kabubuhan. Yo, what's up mga lodges, Peps TV? Welcome back po sa ating channel. Alam nyo po ba ang ginagawang kalokohan ng Marcos administration para lang po maboost ito pong pangangampanya ng kanilang manok na si Carlo Nograles na tumatakbo pong mayor ng Davao City. At gusto po nilang sapawan ang mga ginawang kabutihan ng mga Duterte dito po sa amin. At magmukha pong bida ito si Nograles sa kanyang pangangampanya. Pero ibubuking po natin mga alodi kung ano yung kalokohan na kanilang ginawa para po ito sa lahat ng mga hindi nakakaalam ukol po sa ginawa po nilang Davao High Priority Bus System Budget Cancel by Marcos Administration. Yes po, kinansela po nila yung bus system na pinaplano po dito sa Davao City. Bakit mga idol? Ito po, sabi po dito ng Mindavao, Councilor Conrado Baluran said there's a possibility that the High Priority Bus System project will not be implemented due to the cancellation of its budget. Laban o bawi? Yan po yung sinabi dito. Eto mga lodi, tatagalugin ko lang. Kinumpirma daw po ni Committee on Transportation and Communication Davao City Councilor Conrado Baluran na binabawi daw po ng kasalukuyang administrasyon ang budget para po sa High Priority Bus System Project o mas nakilala po na Davao Bus Project dito po sa Davao City. Bakit po ginawa ni Marcos Jr. ito pong pagkakansela ng plano po na high priority bus system dito po sa amin sa Davao City? At nandyan po ang mukha ni Carlo Nograles. Ipapakita ko lang po sa inyo ang ginagawa po ni Carlo Nograles nung kinansela po ito pong bus system na plano po sa amin sa Davao City. Ito po, panoorin nyo po ang kanyang pinost sa kanyang page. Tatagalogin ko po sa inyo kung hindi nyo maintindihan ha. Ako natingala ko, anong pag-abot niya ng hapon, hapit na maggabi, daghan mga estudyante naglinya sa karsada. Nagtataka daw po siya, bakit daw po pagdating ng hapon, marami daw po mga estudyante nakaabang sa mga eskwelahan at dito po ako graduate mga lodi ng kolehiyo sa University of Mindanao, Matina mga idol. Tuloy pa natin. Kaya ang mga nag-eskwela dito sa downtown, labi na, or bisan asa pa din sa siyudad sa Davao, naa sila sa karsada kay naghulat sila o ilang masakyan. Yung mga estudyante daw po sa may lugar po ng downtown, Matina, mga nag-aabang po ng mga sasakyan ang mga estudyante, mga lodi. Eto pa po. Kaya hasol kay gamay na lang man ang namasahero. Ang upan, nauli na kay garahe na kay boundary naman. Masyado daw pong pahirapan ang pagsakay ng jeep dito po sa amin sa Davao City. Kaya po, ito po yung kanyang solusyon mga idol. So kulang kaayo ang masakyan. Hasol kayo kulang para daw sa atong mga anak. Human, inipundag anang ulan, asa paingon ang mga estudyante na to. Diba? Nga, kwartahan man ang Davao. Kwartahan daw Davao, mapera daw po yung Davao. Ito po yung kanyang plano mga idol. Gamito na lang nato ang kwarta sa siyudad sa Davao aron mo palita og mga city bus. Ay, naku naman, ang galing talaga ni Carlo Nograles. Bravo! Gagamitin daw po niya ang pera ng Davao City para bumili ng mga city bus. Wow!
Brilliant idea mga idol. Ang galing mag-isip ni Carlo Nograles na tumatakbong mayor dito sa amin sa Davao City. Ibubuking lang po natin tong kanyang idea mga idol kung saan niya kinuha. Kaya aron ang city bus ang mo'y manundo sa mga estudyante, Wow. ipangatod nato dito sa ilang barangay aron makauli sila og sayo. O sunod Oh. na. Ang galing naman ni Mr. Carlo Nograles, mga idol. O, diba? O, eto, para sa inyong kaalaman, kaya po nila, kinansela itong high priority bus system na nakabudget na po yan, mga idol. Kinansel lang ni Bongbong Marcos Jr. Kasi nga, masasapawan po sila ng mga Duterte. Sino ba nagpasimula nitong idea na ito? O baka hindi nyo alam, si Tatay Duterte po, mga idol. Tapos aangkinin bigla nito ni Carlo Nograles. Dahil yan po talaga ang ginawa nilang kalukuhan dito. Kinansila nila ito na ang may utak talaga niyan si Tatay Duterte. Hindi lang po yan sa Davao City niya pilinano, kundi sa buong Pilipinas, mga idol. Tapos ganito yung gagawin, kaya pala kinansila ni Marcos Jr. at ng administrasyon na to. Para lang hindi sila masapawan dahil tumatakbo po itong mayor ng Davao City. O ito, pakita ko po sa inyong katibayan ha. Baka sasabihin nyo dyan, may malang si Peps TV, walang ebidensya na si Tatay Duterte. O ito, namnamin nyo. Marami pa po ako ibubuking sa inyo. Ito lang po muna, unahin natin to. I-search nyo po sa Google mga Lodi kung sino po ang pasimula nitong bus system na sinasabi po ni Carlo Nograles o pinaplano niyang gagawin daw po sa Davao City kapag siya'y nanalo bilang mayor nitong lungsod ng Davao City. Ito po ha, isupalpal po natin sa kanya to. The Duterte administration proposed a number of bus system initiative in the Philippines, including the Davao Bus Project and the Public Utility Vehicle Modernization Program. O yan yung tinatawag na PUVMP. Davao Bus Project was a bus system initiative conceptualized by former President Rodrigo Duterte. The project included the construction of depot, terminals, and the driver training facility. The project was approved by NEDA board in February 2023. Tapos kinansila ni Marcos Jr. ang budget para dito. Dahil nga, tumatakbo po ang kanilang pambato bilang mayor ng Davao City na si Carlo Nograles. Pero ang katotohanan dyan, mga Lodi, ayaw lang nilang masapawan kaya nila kinansila yun dahil si Tatay Duterte talaga ang may utak nitong bus system na sinasabi ni Carlo Nograles na kunyari pang may malasakit sa mga estudyante at naaawa daw po siya. Eto pa mga Lodi yung kalukuhan po nila. Ganito po yung board ng court dyan po sa Pangi. Tapos, ang ginawa po nila mga Lodi, naka-fiberglass po yan naging board na lang po na ordinaryo na may pangalan po ng PBA Party List Nograles. Ang galing ng utak ng nakaisip nito, sinong barangay captain ninyo dyan at minahintulutan ang gantong kabuuan. Ito from this mga Lodi na fiberglass na napakamahal niyan at ang nakalagay lang dyan ay ang SK at may logo ng Matina Pangi. Pinalitan po dahil nga po utak politika ang mga Nograles, PBA Party List Nograles na ordinaryong board na lang po ang pinalit. Mahiya-hiya naman kayo. Lalong-lalo na ito si Trillanes na sinasabi niya baka mapalitan daw po ng Nograles ang mga Duterte dito po sa amin sa Davao City. Tapos gantong pangangampanya ang ginagawa nila. What the heck? Anong sabi nito mga Lodi? Nagbigay po ng opisyal na statement ito pong SK yata ng Barangay Matina Pangi. Ilalagay ko na lang po sa comment section, kayo na lang po magbasa na pinasinungalingan po nila yung depensa po nitong kampo nila Nograles. Nagtaka nga daw po sila mga Lodi, bakit daw po pinilitan ang kanilang proyekto na fiberglass board. Anak ng tinapay naman, Mix Nograles, nagre-ribbon cutting pa kayo dyan. From fiberglass, naging ordinaryong basketball board ang pinalit ninyo na may PBA Party List Nograles na pangalan. Nakakasuka kapag gantong mayor o kongresista ang mamuno sa amin dito sa Davao City. Hindi namin pahihintulutan yan. Kaya ngayon, nagkaroon na kayo ng idea kung bakit po kinansila ng Marcos administration itong Davao High Priority Bus System budget. Dahil nga dito sa kanilang manok.
Ngayon, tanong ko sa inyo, ganito po bang klaseng politiko ang inyong iboboto na walang ibang alam gawin kundi ipangalandakan ang kanilang mga pangalan sa mga kalsada na hindi naman nila pera ang mga pinagawang proyekto dyan? Buti pa po si Tatay Duterte dito sa amin sa Davao City, lahat po ng mga proyektong ginawa niya, hindi niya kahit isa pinangalan sa Duterte o sa pangalan man niya. Kaya kung ako sa inyo mga Lodi, wag po ninyong bigyan ng tsansa yung puro pamigay ng ayuda, puro pasikat dito sa Davao City at kung ano-ano pang mga plano niya kuno na hindi naman ginawa ng kanyang ama at never po nagkaroon ng magandang pamumuno dito sa amin lugar, tapos sasabihin nila magaling yung mga Nograles. Mahiya-hiya naman kayo. Tanging ang Duterte lang po at pamilya nito ang nagparamdam sa amin ng kapayapaan, kaginhawaan dito sa amin lugar sa Davao City. Kaya please lang po, wag po tayong palinlang doon po sa sinasabi niyang bus system daw po na gagawin niya kapag nanalo siya. Mga estudyante, huwag kayo pauto. Dahil kung gusto talaga nilang gawin yan, hindi nila dapat pinigilan itong plano ni Tatay Duterte na gawin dito sa ating lugar, sa Davao City, na bus system, na siya po talaga ang may utak niyan. Hanggang dito lang po muna mga idol. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin malakas kahit anong gawin ninyo.